Magandang depensa ni Kai Sotto at pananatili sa loob ng court kasama na ang pagtitiwalaan ng point guard na si Yuki Kawamura ang nagpanalo sa game nila kahapon kontra sa Sun Rockets Shibuya. And well mga idol, bago tayo magpatuloy, please don't forget to like and subscribe and always hit the notification bell for more Kai Sotto update. Well mga idol, kahapon nga po sa naging game ng Yokohama at ng Sun Rockets Shibuya ay so far so good. Maganda ang performance or mga highlights na naipakita ng ating pambato na si Kai Sotto. At kahit nakapagtala lamang si Kai Sotto ng 5 points with 10 rebounds and 2 blocks, and super magandang performance na ang kanyang naipakita. Tignan nyong mabuti, itong si Yuki Kawamura lubos pa rin nagtitiwala sa ating pambato na si Kai Sotto. Siya lamang yung player o kakampi ni Kai Sotto dito sa Yokohama na talagang pinapasahan siya ng maayos ng bola, which is kung makikita nyo kapag nasa loob si Kai Sotto at etong si Yuki ay magdadrive, automatically pinapasa niya kay Kai. Hindi po nawawala ang tiwala ni Yuki or ng Yokohama dito kay Kai Sotto. Kaya naman kung makikita nyo, halos ibabad or mabigyan ng mahabang playing time kahapon si Kai Sotto. Samantalang sa kabilang banda, ang mga Filipino fans naman or yung mga Filipino basher ni Kai Sotto ay todo down. Kung talagang makikita nyo sa comment section, marami daw ang na-disappoint sa pinakita ni Kai Sotto, which is hindi naman nila nakita yung talagang ginawa ni Kai Sotto. Ano ba yun? Yung depensa ni Kai Sotto sa loob. Kapag ka nandoon sa loob si Kai Sotto or nasa loob ng game kasama sa first 5, kahit hindi nakakapunto si Kai Sotto, yung depensa niya, yung pagiging big man niya at 7-footer na height niya, yung nagiging balakid gapos sa kalaban. Kapag ka may poste pa dyan, makakatira ka ng maayos. Siyempre hindi, mag-aalangan ka or ma-out of focus ang mga sharpshooter or ang mga scoring machine po ng kalaban. Yun po ang nakita natin na talagang magandang performance at depensa ni Kai Sotto. Hindi yung puro shoot lang, hindi yung puro score lang, kasi nga aanihin mo yung napakataas sa score pero hindi ka naman marunong dumepensa. Baka po ang ganong player si Kai Sotto. Lagi po yan nabibigyan ng bola pero ipinapasa po niya. Pero pag siya ang nabibigyan ng bola at available po siya sa ilalim, automatically itinitira niya yun. Ginagawa ni Kai Sotto yung best niya. Though meron tayong mga dapat i-improve sa ating pambato, pero nasa proseso po yan at hindi naman natin pwedeng madaliin. Yung expectation po kasi ng mga tao or mga basher ni Kai Sotto ay sobra-sobra. Kapag maganda ang puntos, mataas ang naitatala, maganda ang highlights, tahimik ang mga bashers. Pero kapag kapangit ang pinapakita, binabash naman nila ng todo. Pansinin nyo kaming mga vlogger, kahit pababa lang o 1 puntos lang, walang puntos si Kai Sotto, same pa rin kami na ipinapakita. Yung magaganda na naipapakita ni Kai Sotto ang aming hina-highlights, hindi po yung puro pangit lamang. Kasi nga naman, paano natin i-upgrade or paano mabubush yung confidence ni Kai Sotto kung tayong mga kapwa Pilipino na talagang umaasa at sumusuporta sa kanya, ibabash pa siya. Kaya naman kung makikita nyo sa aming mga thumbnail, lagi pabor kay Kai Sotto para maboost po yung confidence niya na nandito tayo at nagtitiwala po sa kanya. Well mga kaibigan, abangan pa rin po natin yung last game nga po ng Yokohama, and for sure maisasama po ulit sa first 5 lineup etong si Kai Sotto. At ito pa, update dagdag ko sa inyo, huwag nyo na ikumpara si Justin Baltasar dito kay Kai Sotto. Magkaiba naman po ang performance ng dalawang Pilipino, pure-blooded natin na ito. Parehas naman magaling. Don't be comparison na lang, huwag na ikumpara yung galing nila dahil lahat yan, parehas ang dalawang player na yan ay may napapatunayan na po. Patuloy ko kayong i-update mga kaibigan, and please don't forget to like and subscribe for more Kai